Ayun guys, grabe busog na busog ako, no? Akala mo laki ng tiyan ko, no? Earth, Earth. Grabe. Yun lang guys, makinig kayo, makinig ka. Alam mo, mautak yan, minumonitor nila ako dito. Para alam nila kung kailan sila magpapatputok, kung kailan sila mag-aatake. Tapos alam mo kung anong ginagawa ko ngayon? Ay nako, nilalak ko yung kwarto ko. Kasi last time, alam mo yun, nasira ang aking phone. Oh my God. Empty talaga ang battery. Magtaka ka ha? Bukas ang pinto ko, bukas yun. Kasi sa totoo lang, yung pinto na yan sa main door, madali yan sungkitin eh. Madali yan pasukin. So ngayon, pinapakinggan ko lang yung kuda-kuda sa tenga ko. Binibigyan ko ng chance talaga para malaman ko kung ano yung technique na kagaguhan na ginagawa nila sa akin. Alam mo kung anong nangyari? Alam mo yung cellphone ko? Hay, magtaka ka, naka-charge yan ha. Empty ang battery, as in empty. Pag on ko, as in akala ko'y siraan na yung cellphone ko. Alam mo, next day, naging mautak ako, nilak ko ang aking kwarto. Hay, nakawala akong pakialam sa evening, evening style nyo. Kung paano nyo pasukin yung kwarto ko, kung paano nyo tanggalin ang mga gamit ko, kung paano nyo babuyin na maging mabaho ang kilikili ko using your packing sheet odor. Ew, yuck. Honest is, I don't have a, body odor. Except that someone come and then wash their, underarm to put in my clothes. Ngik. Kadiri, Alam mo, sa totoo lang, nakakasuka. As in, ew. Dito ko naranasan yung kadamak-damakan, as in kadamak-damakan na not accepted. Alam mo, hindi kami rich na rich sa amin, pero galing kami sa kahit papanong angkan ay mayroon. Yes, ang kandari na yan, yung malumpati na yan. Nako, lupain ng aming kanunuan yan. Kaya akala nyo, pwede nyo akong ipahila sa Mindanao, sa ganito, sa ganyan. May mga kamag-anak ako sa Cagayan, may kamag-anak ako sa Mindanao. Hindi nyo ako pwedeng ipahila-hila na kasyo ganito, ganyan. Nek-nek nyo. Hay nako. Ayun, siguro guys, kung wala akong tiyahin, wala akong kamag-anak na naghahanap sa akin, matagal na akong pinadedo ng mga animal. Kasi dito, Diyos ko, madali silang deadball ng tao kapag gusto nilang deadballin. At saka dito, big deal kapag nag-divorce ka at nagkagulo kayo mag-asawa. Pag hindi kayo nagkasundo, ay, sa pilitan, nakukunin ang anak mo sa puder mo kahit walang dahilan. Kaya ako guys, wala akong pakialam kung uuwi ako sa Pilipinas. Basta ang importante is safe ako. Wala akong pakialam kung wala akong papel. Ang importante sana ay mabitbit ko ang anak ko going back to Philippines to have a silent life. Honest is, wala naman akong pakialam kung hindi makapagtrabaho ang anak ko one day. Alam mo yon, ang importante ay nag-i-enjoy siya sa buhay niya. At alam ko na kung ang mga pamangkin ko nakatapos ng accountant, seaman, ay may coming na police engineer, someday, alam ko na yung anak ko makakapagtapos yan kahit sa Pilipinas kami. Kung nakaya ng mga kapatid kong paaralin ng mga anak niya, lalo naman ako. Ayun guys, hinihintay ko ang pensyon ko. Yes. Hanggang ngayon guys, aywan ko ba kung bakit ang mga tao dito tutulog-tulogs. Yeah. Parang gusto nilang pinahihintay ako ng pinahihintay kasi hoping siguro guys na pagtungtong ko ng Pilipinas ay didiretso ako ng Santa Cruz. Pero hindi nila alam guys. Pupunta ako kay Sir Rapi Tulfo and say hi and hello. Bakit? Base sa mga naranasan ko dito, kung anong ginawa nila sa aking paghihirap. Bumalik ako sa Denmark na to. Umalis ako ng pabalik-balik ako sa Denmark nito na pambabaliw-baliw at pambabaluga lang ang ginagawa nila sa akin. Ultimong trabaho, pinagdadamutan nila ako. Ngayon may mga schedules ko, no? Nabigay na, pampalubag loob. Na kunwari, binibigyan nila ng chance ang anak ko na makapiling ang nanay niya, ako. Yeah. Ayun, happy naman ang anak ko.
Pero alam mo yung ginagawa niyan, pampalubag loob yan. Para makalimutan mo ang atraso nila in how many years. Kasi sa totoo lang, maraming sikreto yung mga Denmark. Kung paano napapatay yung mga pamilya ninyo dito dahil sa divorce. Ay, alamin nyo na lang, why? Why it's happening? Why? It because if they want to make you tig-ek, your tig-ek nga, yeah. Gagawin nila is, na hit and run ang isang Pilipinas sa ganito, ganyan. Pero alam mo guys, based sa mga ng mga naranasan ko. Kaya pala sinasabi, no, kapag nag-asawa ka, magpakabait ka sa asawa mo. Kasi guys, once na magkagulo kayo, promise, wag kayong pupunta dito. Bakit? Dahil dito, kailangan kapag nandito ka, kailangan malakas ang loob mo. Kailangan, kaya mo sila. At kaya mong protektahan ang sarili mo. Dahil dito ka kikitilin. Yes, kapag hindi ka, yung sinasabi nila na kailangan maka-apply yung pamilya namin kasi sayang ganito ganyan. Nako, hindi lang nila alam kung ano yung pinapasok nilang gulo para sa pamilya nila. Ayaw nilang magpakatotoo. Kasi feeling nila kapag may pamilya sila dito, ang lakas-lakas nila. Ayun, nagkikipit sila. Kapit kisig sila. Tapos alam mo, pinagbibintangan nila ako na si Tuyin daw namatay. Alam mo, sinadya ko talagang pumunta dun sa Saigon restaurant box. Kung saan, gusto ko malaman kung namatay ba talaga si Tuyin. Kasi pinagbibintang na namatay daw dahil daw sa akin. Talaga? Ha? Namatay dahil sa akin? Dahil mamamatay tao ako? Hindi ba ako yung gusto nyong ipapatay? Di ba kahit mangkukulam sa Pilipinas ay nakikipagsabuatan kayo para ipapatay ako? Kaya nek-nek nyo sa lahat ng kaniknikan nyo. At saka yung mga kamag-anak kong hilaw na yan, nasabi nila namatay. Ayoko makita yan guys. Kasi once na makita ko, yung bibidyohan ko yan. Akala ko ba namatay na to? Diyos ko, punong-puno sila ng kadrama-dramahan nila. Alam mo, nakikisakay lang ako eh. Akala nila pwede nila akong ipatake kay ganito, kay ganyan. Pakialam ko sa drama nyo. Drama nyo yan. From last year, ginagawa ko na lang kayong mongoloid. Until now, you still mongoloids, you know? What is the meaning of mongoloids? It's up to your brain how it's work. Yes, and don't bothering me using this the best equipments, you know. Sa totoo lang narinig ko na to sa best friend ko eh. Isa sa best friend ko na nag-move somewhere. Na yun nga daw, dito sa Denmark ay gagamitan ka ng high-tech camera. Ito na nga yan guys, high-tech, very high-tech camera na ang sarap-sarap ng tulog mo sa kwarto mo. Wala akong alam guys. Wala akong kamalay-malay kung paano ako sinisilipan at ginagawang katawa-tawa ng mga tao dito gamit ang mga Pilipino. I'm the victim of the fucking shit world. Yes. Biktima at pilit na binibiktima at pilit na pinaiikot-ikot nila na ganito, si ganyan, crush ka ni ganito, ni ganyan, si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Pake ko sa inyo, alam mo, nagkauban na ako lahat-lahat dito. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa anak ko, for sure, mayroon ako magandang buhay. Mayroon ako matinong asawa dahil una, nakita mo naman yung beauty ko, hindi naman ako pangit. Marami sigurong nakakakita sa akin. Sa totoo lang, high school ako I'm a man-haters, yes. Ang mga taong na sa akin, yung parang ilang na ilang dumikit sa akin dahil ako yung tipong taong, pag sinabi kong stop. Busy ako, yes. Don't disturb me. Ayoko manghunting guys ng gaganituhin ka lang, gaganituhin. Excuse me. Hindi ako hindutin gaya ng gusto nilang ipamalita sa buong mundo na isa akong putakte sa country nila. Nagtrabaho ako dito isang tagalinis. Kontento ako sa sahod ko. Yung pension ko, pinaghirapan ko ng maraming taon. Kahit na magsemplang-semplang ako sa kalsada in winter time. Mayroon dyan na tinutulungan ako ng kasamahan ko to pick me up in winter time because they need help in school. Pero yung mga lately na mga yung mga
nagtrabaho na dun sa BOC na piling ano, ay yung mga racist na yun guys. Alam mo sa totoo lang, kung hindi umalis si Chubby doon, hindi naman siguro ako nabastos eh. Pero hay, Diyos ko, lately naranasan ko ang worst-worsan ng buhay ko dahil sa mga racist, sa mga idiot na kapitbahay na taga sulsol dito, sulsol doon, sulsol dito, sulsol doon, gamit ang black magic. Pero ngayon, wahahaha, wahahaha, hindi nyo na ako pwedeng biktimahin. At ayaw ako magpa-victim sa inyo for life. Kaya kung sa tingin nyo ay pwede nyo akong atakihin, bigyan nyo ako ng sakit, promise, matitit kayo sa akin. Titit is real for you. Kaya kung iniisip nyo ay pwede nyo akong kutung-kutungan, kutus-kutusan, nek-nek nyo, nenok sa kaninok-ninokan nyo. Hindi ako pumunta ng Europe guys. Sa totoo lang is, ang Europe kasi ay napakalamig, di ba? Winter time napaka-boring. Sa totoo lang, waleng-wale sa Pilipinas. Galing ako sa simpleng place sa Pandan, pero I'm contented. Kung ano ang kagandahan ng Antique. Yes, kung saan ako nanggaling. Yung tatay ko taga Aklan. Marami kaming relatives na hindi mo kami pwedeng mabangbang-bangbang. Kandari pa lang, hindi mo kami pwedeng ngingot-ngingotin sa Malumpate. Pag sinabing Kandare, no entrance, no pay. Yes. Kasi ang Kandari na yun guys, kahit anong gawin nyo, may lupain kami dyan. Ang mga kanununuan namin dati, mayroon kami. Kung hindi nyo naranasan picture taking ng mga, alam mo yung mga camera, mga picture dati nung kanununuan nyo, mayroon kami niyan. Nakikita ko yung itsura ko, kung ano ang itsura ko nung bata ako. Kaya nek-nek nyo sa kaninik ninyo, nuk-nuk-nuk-nukan nyo. Ako, sinisira-sira nyo in public. Excuse me, maraming tatarget sa inyo, sa kagaguhan nyo. Ayan yung mga kapitbahay na kudangera. Tamang kuda lang yan dyan. Pero in front of my face, takot yan nagalawin ang dulo ng buhok ko. Dahil once na pinakialaman nyo ang dulo ng buhok ni Rogelia, 2 kapatid ko pala, sakam nyo na pag nagmaoy. Promise yan. Dagdagan pa ng mga relatives ko, aywan ko na lang kung hindi ka durog. Papadurog ko yung ulo mo, promise. Kaya, wag ako. Wag ako ang ginagago nyo. Yun yung tsahin ko sa London. Kaya akong puntahan nun kasi alam niya. Alam niya kung ano ang sistema ng kagaguhan na ginagawa sa Denmark. Kaya sasabihin niya, nililitis nyo yung kaso. Wala akong kaso sa country nyo. Umalis ako sa Pilipinas nang wala akong ginawang krimen. Malinis ang kaso namin. Wala kaming krimen na ano. Alam mo kung nabubuhay lang yung tatay ko? Tapos ginaganyan-ganyan ako ng kapitbahay ko? Promise. Ang kaharap mo, baril na. Yes, maliit lang tatay ko, pero respectful yan. Hindi mo yan pwedeng kutos-kutusan o bayad-bayaran. Dahil ang katwiran niya, kahit tumira siya sa kulungan, may pagtanggol niya lang ang mga anak niya. At walang nanggagago sa tatay ko. Maliban na lang sa asong ulol dyan, na tahol ng tahol. Kaya pakialam ko ba sa inyo? Kung hindi kayo masaya, lumayas kayo din sa Santa Cruz. Diyos ko, haha, hindi ka ba nahiya? Hiya din pag may time, no? Hiyang-hiya ako sa'yo eh. Sa kakapalan ng mukha niyo, sasabihin nyo na tinatrabaho nyong buwisitin ako, it because of my YouTube channels, it because of my pension. Ang lakas naman ng pandinig mo. Grabe, iha. Grabe, para kang donkey, nakuda ka ng kuda. Iha. Diyos ko, di ka nahiya, no? Nakikibalita ka dito, talking about my pension, talking about my YouTube channels. Ano bang pakialam mo? Pinaghirapan ko yan. Pinangarap ko na magkaroon yan. O, di ba? Mahiya ka naman kapag may time. Kung may time ka pa, isip din pag may time, no? Nenok nyo.